ating T40 training, Philippine context. Person of peace. That's another topic for this training. Ang person of peace po ay malinaw na itinuro ng Panginoong Hesus para makakita tayo ng mga manggagawa na makikita lamang natin pag tayo po ay lumabas ng ating comfort zone o lumabas sa ating mga churches, nandun po yan naghihintay sa ating mga communities. So tignan natin ang sinasabi ng Bible patungkol sa person of peace. Sa Luke chapter 10, verse 1 to 12, what did Jesus command his disciples to do and not to do? So, ililista po natin yan at buksan po natin yung Lucas chapter 10, verse 1 to 12. So, I would recommend that all the participants will write down in a sheet of paper yung inyong mga answer at later on, i-share nyo po sa grupo ang inyong findings, ano yung pinapagawa ng Panginoon sa kanyang 72 disciples at ano yung mga hindi niya pinapagawa. So, i-pause po muna natin ang video at basahin natin yung Lucas chapter 10, verse 1 to 12 at later on, i-share natin sa grupo yung ating mga natuklasan. Okay, salamat po at sige po, tayo ay magbabahagi ng ating findings. And then other than that, pag-usapan din po natin ano yung mga principles na natutunan natin sa mga outreaches based sa Luke chapter 10 verse 1 to 12. Ganun po ulit, kumuha tayo ng ballpen at papel, isulat po natin yung mga outreaches o yung mga principles sa ating outreaches. At later on, atin pong ibabahagi sa grupo. I-pause po muna natin ang video ulit. Okay, so nakita po natin yung mga principles na itinuturo sa Lucas chapter 10. And then may binanggit po dyan sa 6 to 7, if a man of peace is there, stay in that house. Ano po ba ibig sabihin ng stay? Sa Lucas 10, 6 to 7. Kung ang church planter na isang cross-cultural missionary o kaya ay nag-transfer sa kanyang bagong location para magtanim ng church, may actually live in the home of the person of peace. Maaring yung kanyang tinutuluyan ay person of peace. Kapag nakita daw natin ang person of peace, do not immediately leave. O wag mong basta-basta iiwanan at maghanap ng ibang contacts. Yung person of peace po ang magpo-provide sa atin ng mga future contacts natin. Also, stay with them and allow them to lead you to their contacts as soon as possible. May mga contacts po yung person of peace. At immediately, mag-start tayo ng Bible study. I-offer natin sa kanyang pamilya o sa kanyang grupo yung pag-start ng Bible study. Also, stay means give them extra special attention. Take advantage po ng kanyang openness dahil sa kanyang excitement sa pagtanggap sa iyo at pagtanggap sa mensahe ng Panginoong Hesus. So, get to know them well, pray with them as often as possible, share the word with them, and use social media to make a follow-up. Masaya po sila na i-receive yung mga bagay na ito. At pag-usapan naman natin yung iba't ibang talata kung saan matatagpuan natin yung iba't ibang klase ng person of peace. So, ayan po yung mga reference. So, tignan natin sino-sino ba yung mga person of peace diyan and how does the gospel spread through this person. Kaya, groupings po ulit tayo and find out sino yung person of peace. And then, paki-pause po muli yung video. I would recommend na mag-assign tayo sa ating grupo ng bawat talata para makita nila at kung sino ang person of peace at ibahagi na rin sa grupo paano nag-spread out yung person of peace.
Okay, so nakita na natin yung mga persons of peace. Nakita natin sa Acts chapter 10, verse 24 to 27, na si Cornelius ay isang person of peace. So how does the gospel spread through Cornelius? 'Di ba, in-invite niya yung kanyang household, yung kanyang nasasakupan dahil si Cornelius ay mataas ang posisyon sa gobyerno, kaya siya ay malamang na mayaman at may mga servants siya. So through that person of peace, the gospel spread sa taong ito. At sa Acts 16 naman, yung Philippian jailer, di ba, ganun din. Sabi ni Apostle Paul, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So, pinatawag niya ang kanyang pamilya at nakinig sila ng mabuting balita. Si Acts 16, 14 to 15 din, si Lydia ay isang negosyante ng tela at ang kanyang nasasakupan ay pinatawag niya rin para makarinig ng mabuting balita. Yung sa John chapter 4, yung encounter niya sa Panginoong Hesukristo, at dahil sa kanyang encounter, itong woman na ito, isang Samaritan woman, na isang babae na maraming asawa, nagpatotoo siya na alam ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay, at ang sabi niya, ito na kaya ang Mesiyas? Kaya doon sa Samaria, ay siya ay nagpatotoo patungkol kay Yeshua sa Panginoong Hesukristo. So how to find the person of peace? Paano ba natin hahanapin yung person of peace? Una, kailangan manalangin tayo. Ito pong movement ng T40, it should be based sa panalangin. Kaya I would recommend magkaroon po tayo ng daily prayer para sa ating movement na sinisimulan sa ating mga communities. At i-share natin yung testimony dun sa community. Use your testimony as a bridge to share the gospel. Napag-aralan po natin yan sa ibang mga topics natin, yung paggamit ng inyong life testimony, yung conversion experience, o yung daily experience natin sa ating buhay. And while sharing that, you can notice yung mga very responsive, kasi po ang person of peace ay very responsive po yan. Mga inihanda na ng Lord doon sa community. Maaring may mga kamag-anak silang OFWs o mga mananampalataya na idinadalangin na po sila. At ready na po yan. Inihanda na ng Panginoon. So ang person of peace ay usually ay pre-believer or unbeliever. Sila ay responsive to the gospel and its messengers, can gather a group of people together to hear the gospel. Also, can influence others to follow Christ. And lastly, they have a huge resource for making disciples rapidly. Mga inihanda na po ng Panginoon yan sa ating community. Naalala ko yung kwento ng pastor na magpa-plan sila ng church sa isang barangay. Sabi ng assistant niya, Pastor, sino magpapastor? Nakikita mo ba yung punong yan? At yung kalabaw na yun sa ilalim ng puno at yung taong nakasakay? Yun ang magiging pastor sa community ito. Kaya lang ang problema, hindi pa siya naboborn again. So in other words, kailangan pong puntahan natin yung mga tao sa community kasi persons of peace are waiting for us para marinig nila ang mabuting balita at mangyari yung destiny, yung plano ng Panginoon sa kanilang buhay. So, when you find the person of peace, ano yung gagawin pag nakita na natin? So, immediately ask them to gather a group of their friends and relatives. Gagawin nila yon. At magsimula kagad ng Bible study doon sa buong grupo. So, making disciples is all about relationships. So, maximize the good relationships of person of peace to make many disciples. Ano ba yung benefits ng finding the person of peace? Kapag nakita natin yung person of peace, maraming contacts yan sa community. People will listen to them. They have authority. They have resources. Sila ay future worker, maaari, or future pastor. Sila ay very influential. At saka ease of making contacts ay napakaganda at napakabilis.
at marami pa pong benepisyo kapag namit nyo yung person of peace. So, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, pray for us that the word of the Lord will spread rapidly. So we want the word of the Lord to spread, and we want it to spread rapidly. So God has placed persons of peace in of our lives. Even in those places na pupuntahan natin, the Lord already prepared persons of peace, future workers, future pastors. So as we discover who they are, this will enable us to be used by God to see His word spread rapidly. So then we will surpass our personal goals and church goals to make disciples. Amen. So let's move on. Let's continue to look for the persons of peace in our target places.